Ayan po, no? So, welcome back dito sa Doy TV Sports sa Day Enrica YouTube channel. Well, pasimula na po ang laban, no? Kaya po mabilisan lamang ito, no? Ng mga prediksyon, no? Or mga bagay na dapat gawin ng Barangay Ginebra para po manalo. Of course, ang banggaan na yan, or ang showdown. At ang dami pong tawag sudden death, winner take all, no? At tawag dito, do or die, di ba? So, matalo papuntang Boracay sa NBA Cancun. So, yun na nga. No, ito na inaantay nating lahat, ilang minuto na lang, ilang oras na lang, bangga ang Ginebra Meralco na, no? So, ngayon, ang pwedeng gawin or mga gagawin ni Coach Tim Cone, no? Para po masigurado, no, na sa pagsasara ng serye na ito, sila po ang may ticket papuntang finals. Okay, mabilisan lang. Pero bigyan ko po yung 5. Number 1, alam naman po natin from the very start kung gaano kainit itong quinto, no? So, sisiguraduhin nila, no, nababantayan nila yan. So, that's number 1. Check na nila yan kasi consistent yan yung game 6, no? So, they can't afford to make this man open again, no? And magkaroon ng momentum. So, delikado tayo dyan, no? Number 2, si Banchero, no? Alam naman natin na ilang beses siyang nag-orchestrate, no, ng fast break attack, no, or ng transition offense. Bagamat nakakababa naman po ang Ginebra, pero talaga po nakakalusot pa rin po. Kasi nga po ganun ang play nila, no? So, yan po ang pangalawa. So, dapat na lang i-check si Banchero yung kanyang, tawag dito, pag-orchestrate ng run, no? In every moment, ginagawa niya. So, dapat alert po ang Ginebra. So, alam ni Coach Tim Cone yan. Number 3, well, sa laki natin, no, nagkakaroon ng mismatches kasi nga ginagawa po ng kalaban is parang small ball lineup, no, kung saan they're playing fast, no, and at the same time pagdating sa mga dribble penetration, nagiging po tayo, yung laki natin nagiging disadvantage, no. So alam na ni Coach Tim Cone yan. So posible niyang sabayan ito, no, posibleng magkaroon siya ng mga adjustments pagdating po dyan sa depensa, no, or sa lineup. Pero of course, hindi niya po bubuwagin yung pagsasabay ng Twin Tower, no. May mga bagay lang silang i-adjust dyan, no, sa depensa para masiguro na yung small ball at yung kanilang height advantage ay hindi maging disadvantage sa kanya. So, may technique na po si Coach Tim Cone dyan. Ano po yun? Well, of course, sa offense, kailangan po nilang i-exploit yan. Kailangan nilang pigilan ang paggamit ng Meralco ng small ball attack or small ball lineup sa kanila. So, pwedeng gawing diskarte dyan at early game, i-activate na nila yung big man nila para mag-operate sa ilalim, no? At imbes na sila or ang Meralco ang umaatake ng fast break, dapat din nilang gawin yun. So, mag-a-adjust sila tungkol dyan, no? Para siguraduhin nila na hindi magiging disadvantage yung lineup nila katulad ng last game. That's number 3 po, no? Yung adjustment. Number 4, yun na nga, pag ginawa nila yun, pag inactivate nila yun, definitely, nakita naman natin na kailang piso si Almasan, no? Dito kay Stan Hardinger. Kasi nga, pasa na nila yung laro. So, ngayon, ang gagawin nila dyan, ang kagandahan pa sa triangle offense, marami pong options dyan. Pwede mong i-orchestrate yan kahit saan, no? Yun na nga lang, kung sino ang magiging primary, secondary, at yung talagang, yung third option, no? So, gagawin lang ni Coach Tim Cone dyan, at yung point guard dyan, babasahin kung sino ang focal point of offense nila. So, kung i-review nila yung Game 3 tape, no, or Game 6 tape,
makikita nila na talagang anticipated na Meralco yung ilalim na i-operate ng dalawang bigs. Ngayon, baka magkaroon ng maraming cutters dyan. Yan po abangan natin at magiging open, no? Pwedeng gumamit po, no, si Team Cone dyan ng or gawin niya pong advantage, no, ang shooting ni Stan Hardinger para maging stretch 4 na ito, no, para po talagang magulo yung isip ng depensa ng Meralco. Kasi nga po may tool naman po si Stan Hardinger, he can shoot di ba? Nakita naman natin yung game 5 ginawa niya yun. Baka more on that ang makita natin. Tapos makikita natin may mga slashers, no, may mga cutters, di ba? At may mga dribble, naman sila, penetrators naman sila. So baka yun ang makita nating adjustment dyan. At number 5, pinakamabilis, ang pinaka-importante sa lahat. Kahit saan maglaro ang Ginebra, may crowd, may para silang nasa home court. So kailangan nilang gamitin yun as advantage, no? Kailangan nilang umpisa pa lang may intensity na. Huwag na nilang palamangin ang kalaban, no? Kasi once na lumamang ng iba yan, ang tendency ang crowd tahimik, no? So yan po ang gagawin ng Ginebra dyan. Umpisa pa lang intensity na sa depensa, no? Lalo na sa opensa. Na yung ginawa sa kanila ng Meralco, sila ang gagawa nun. Sila ang magdidictate. So hindi na po yan tag dito. There's no doubt na kaya nilang gawin yan, no? Si Coach Tim Cone, sa tagal ng experience niya, no, lalo na yung ginawa niya sa Gilas, talagang walang tag dito, walang kaduda-dudang magagawa nila yan. At sigurado mananalo ang Ginebra dyan mamaya, no? Kung hindi man, well, talagang hanga ako, no, ng gusto rito kay Coach Luigi dahil sobrang niya ako napahanga sa kanyang execution of plays, no. Talagang mind game po ang ginawa doon. Nakita nyo yung paano niya ginamit yung skills ng mga players and at the same time yung Anjo Karam, yung Quinto, yung Maliksi, di ba? Parang mga point guards lahat yan, pero tignan nyo parang equal sila yung rotation ng tao, kung paano sila gagamitin. Doon nahihirapan ng Ginebra, nagkakaroon ng mismatches, di ba? So yun ang dapat nilang iwasan, na wag yung tempo ay mapunta sa Ginebra. So ay sa Meralco rather. So while they're reviewing the tapes, they talk about what happened in the last game. Ito yun yung napag-uusapan nila. At panapig po, no, para sa akin, no, napanoorin ito, no, dahil yung mga nakita ko, of course, kitang-kita nila yun. So yun lamang po, no, ng ating content ngayon, no, dahil magsisimula na po yung laban. At abangan nyo po yung mga pinpoint ko ng mga punto, no, na pwede pong gawin ng Ginebra dyan or talagang gagawin nila para sila po makaharap ng San Miguel, no. Sigurado po yan. So yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon. At magkikita po tayo after ng game. At muli, maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo at magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.